Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. You want to back what you can do. This is our local interview. Conversations that matter. Real talk. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Iloilo. And hello, EZU Philippine Standard Time. It's 2 minutes after 3 in the afternoon. Siyempre, nagabalik naman sa inyong kahanginan ang inyong partner, Wailiwan kundi si Hines. Ginaupdan kita sa gihapon sa atong co-anchor, Wailiwan man, ang atong presidente sa Iloilo Science and Technology University, si Dr. Gabriel M. Salistre Jr. Now, we would like to invite everybody to please join us in the next 1 hour. Madamo kita sa mga manami ng mga tupiko nga pag-istoryahan. Isa na dira iya ang aton layi, no, nga nagamandato sa aton nga mga government offices sa pag-include sang Philippine local fiber sa aton nga mga uniforme. So lang taon naton kung ano blang status na, especially sa compliance sa mga universities, particular diriya sa Iloilo Science and Technology University. Subong man, gina-invite namo naman nagapamati diriya sa 585 DYLL Radyo Pilipinas kung sa aton yung mga respective social media pages, no? To please send your questions through our comment section sa aton yung mga social media pages. Pwede nyo din na mapadalang inyong mga questions, or at the same time, basi may gusto ka mga tamyaw natin diri sa aton nga programa in the next 1 hour, diri iya sa Hello EZU. And syempre pa, as an added treat for everybody, especially those who are tuned in right now, no, sa radio tuners natin, like I said, sa mga social media pages natin, we would like to invite you to also please listen, because in a while, pag-updan kita sa aton niyang PICO coordinator from one of the campuses of ISAT University para maghatag iya sang update, no, regarding sa mga nagakatabo sa mga latest ng mga happenings dira iya sa aton nga university. So I just would like to check kung nara na siya kay para umpisahan natin ng iyang updating. Ladies and gentlemen, please welcome ang ato niyang PICO coordinator from Dumangas campus to give us some updates about the university. We would like to have on the line si Dr. Lowell De La Torre. Sir, good afternoon. Sir, good afternoon. I'm happy to be in your program. At the same time, sa aton mga listeners, kay Sir Gab, Sir, good afternoon. Ngayong hapon. Thank you so much, Sir Doc Lowell, for joining us. Ang pinakauna nato yung mabalaan, kag of course ang aton yung mga constituents, no, diriya sa ISAT University, sa aton yung mga stakeholders, no. Ano bala ang mga latest happenings, particularly dira sa ISAT Dumangas? And I think firstly we would like to zero in, especially sa mga nag-inquire sa aton subong sa Facebook, no, sa aton mga messenger. Ano bang status ng aton nga registration or application dira, no, sa aton nga admission dira sa ISAT Dumangas? Doc. Yes, sir. Ang update lang sa amon nga UWAT, no, sa admission naton. Naka-start na kita sa university admission test na naton sa last January 17. And this coming January 30 will be our third week, no, sa pag-conduct na sa examination. So, good thing, ang amon subong registration sa admission was extended hasta sa January 13. That's good, so, I would like also to inform our listeners nga if they are interested to apply pa diri sa Dumangas campus. So, may ara kami isang target nga 500 first-year students, no? So, kung may mga interested, ang amon subong nga program offerings kag sa iban nga way kabalo,
BSHN, nag-offer man kami, BSIT, Bachelor of Science in Entrepreneurship, BTBTED program, no, ng major computer hardware servicing, food and service management. May Tech man kami program, and these are with the majors on architectural drafting, automotive technology, electrical technology, electronics technology. No, so that's the update for our UWAT subong, no, admission, no. So kung may mga information or mga interested applicants, pwede sila makakontak sa 326-2018 or dumangas@osas@isatu.edu.ph. So muna ang update namin sa amon nga. So daw hindi admission pa ulihi ang may mga gusto pa nga maghingabot dire sa aton nga application dira or admission dira sa ISAT Dumangas sa Doc Luel. Okay pa? Hindi pa. Hindi pa sir. May asa pa kita sa 30, no? May mga tatlo, duwa pa kadlaw, no? So base That's good. Interesado ka dira kay nabayaan na balas ang nag-close na iban yung mga universities na to, so pwede sila kay nga daw, sir. Oh, thank you for that. Now, pag-abot niya, Doc Noel, sa mga gina-expectar natin, kag mga ulubrahon, no, kag mga happenings dire sa ISAT University, can you also please let us in? Ano pang mga gina-expectar natin or ginapaabot natin dira? Yes, sir. This February, university-wide ng gatanda kita of course, na Valentine's Day ang ginaya-anticipar natin sa February. However, as our universities nga activity, mayara kita sang 1 billion rising, no, regular nga ginanambak na sanggad, no. So aside from that, ginupod na lang sang gadman ang ilang or sang guidance ang ilang lecture that will be happening dali ang 1 billion rising sa February 16, no. So we will join with that activity kay I'm sure tanan-tanan kita sa aton campuses kag sa diraman sa Lapas campus kag sa mga satellite campuses, we will be having that activity also, the same, no. A version of 1 billion rising. Kag sa hapon sa February 16, makandak man naton this will be spearheaded by the OSAS and the guidance and teenage pregnancy lecture forum, no. Yes, lecture, no. So so far sa February, doon mo pa lang na-identify namin na-foresee ng mga activities kag naka-schedule. So this is ang kumbaga sa update sa diri sa Dumangas campus. So doon na ang mga nagkakalatabo diri, sir. Salamat, Doc Noel. Basta February, doon mo ganyan, Doc Noel. Okay, ang musilagaw. Anyway, mga kabiyanan, no, sa liwan, pinapasalamatan natin ng atong PICO coordinator from ISAT Dumangas Campus, o Liwan, si Doc Noel de la Torre. Nagmadawa pa kita sa mga pagpangayuon sa iyang mga detalye, no, in some of our sessions diriya sa aton nga programa sa Hello ISAT-U Real Talk. Sa liwat, Doc Luel, thank you so much and have a pleasant afternoon. May masabi gusto ka na katamiwan na nagpapatisi mo na subong sa aton? WGBC so tanan lang natin ng listeners, no. So especially sa amon naman niya stakeholders sa Dumangas campus, no. So always nandun, no, stay tuned kag keep connected and posted with our ISAT GPIO Facebook page, no. Kag sa liwat sa Dumangas campus padayon kag waswas lupad Dumangas kita. Was Lupad Dumangas. Again, thank you so much, Dr. Noel de la Torre, PICO Coordinator from ISAT-U Dumangas Campus. Mga kabiyanan, oras natin subong, it's 10 minutes, our Philippine Standard Time, it's 10 minutes after 3. Sa aton nga pagbalik, pag-auplan kita sa isa sa mga ginaidolo nato diriya sa ISAT University, to, ang aton Vice President for Research and Extension para hatagan kag i-illuminate, no, patagan kita regarding sa mga compliance sa ginahambal naton nga pag-usar sa Philippine local fabrics. At the same time, lantawon naman ang isa sa mga gintukod, no, na contribution niya sa Bilog University
para iya mapasigurado or mapasige ang sustainability sang pag-uswag o paghatag sang nakakaigo nga talipangod sa or atensyon no sa ato diyang mga weavers dira iya sa mga nanarisari nga lugar, especially sa may Miagao. Pag-auplan kita, ladies and gentlemen, sa aton Vice President for Research and Extension, ni Dr. Carmela V. Ambot, when we get back right here on Hello Is It You, Real Talk. Nagbudayan ka bala mangita sa venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sa venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kagiban pa. Magkantunang sa office sa Industry Linkages Development Office for Residency na nahampa sa second floor sa Student Services Building. Pagpakitaan si Mr. Francis Prince S. Burkulo, ang project manager sa Rental Services o si Miss Jade Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-207-190-292. Attention, ISAT University graduating students. The ISAT University Registrar is still accepting applications for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. Nakabakal ka na pala sa imo PE uniform? Kung wala pa, magkadto na sa ISAQ Integrated Income Resource Generation Program Store na hagdan sa kilit sa ISAQ sa Dalangubos, La Paz. Sa IIRGP Store, mahimo man ka makabakal sa tela para sa ISAQ uniform, party days, university t-shirt, at mga souvenir items sa presyo na barato. So, anong passion ang lahat mo? Bakal na! Philippine Standard Time, it's 14 minutes after 3 in the afternoon. Nagabalik sa gihapon ng inyong partner sa kahanginan. Iniya si Hines, ginaupdan kita sa gihapon. Although ang atong presidente wala disubong kay may aras nga very important matter to attend to. Pero at the same time, we have the second best thing. Because in our topic this afternoon, pag-istoryahan ta isa sa mga butang I think basi na overlook o kung sometimes daw hindi naton bala makita gid no, pero diri sa aton nga institusyon, diri sa ISAT-U, ginahatagan gid naton ina siya sang nagakaigo nga atensyon. Nagapasalamat kita because this afternoon we are joined by no less than the man himself, no? Ladies and gentlemen, the Vice President for Research and Extension sa aton nga University, Dr. Carmelo V. Ambot. Sir, good afternoon sa imo. Yeah, mayong hapon, Hines. Mayong hapon sa tanan. Salamat for having me here. Thank you. Ang aton nga unang istoryahan this afternoon, mga kaabyanan, no? Pertains to the use of our Philippine local fabric. Kaga I think in a way, no, dapat istoryahan naton ang aton RIPIC or RYPIC, no? So we have Dr. Ambo to illuminate on that. Dr. Ambo, can you please talk more about the RIPIC? Ang connection ni Doc sa aton yung local fabric. Salamat. Sa tanan nato ng pagpalamati, mayong hapon sa tanan. Actually, tagaan talaga ang gamay nga background. No? 5 years ago, ang aton nga Department of Science and Technology through the Philippine Textile Research Institute, no, nag-establish sa ang ginatawag na microspinning facility dito sa aton Miagao campus. Ginatawag na ito ni siya nga Regional Yarn Production and Innovation Center. The one ni siya klase pag-pronounce namon
right peak or right peak. Anyway, so at the end of the day, it's a microspinning that produce at least 50 kilos of yarn in a day. Now, di na nagalin ang yarn. Ang yarn yan kung sa Bisaya pala hilo na siya, hibla na. Di na siya nagalin sa natural fiber. Cotton plus pineapple. Ang pineapple na to, dito na itong ginakuha sa Pasig, sa may Limiri area, sa mga dahon, sa mga bunga, sa pineapple, nga tapos magbunga, ginapanghaboy lang. So, gina-convert natin into, fiber, gina-extract na siya sa dahon, dalon sa miyagaw, mix natin with cotton, and convert that into yarn. Ang yarn niya na, kinadala to sa mga weavers natin sa Baraklayan, sa miyagaw, ginahimo nila tela, kagang ending, ginasuksok ko. So, ang ISAT University actually, taga-Lunes, second Monday of the month, amo niya ginasuksok natin. So, hoping that next year, we'll have another batch of this. So, ano niyang katapusan ng istorya? Ang katapusan ng istorya is not really compliance kung ako mag-intend listening. Pero, well, part of that, importantly, man na siya ang compliance natin sa tawag natin nga Philippine Tropical Fabric Law or PTF Law natin, Public Act 9242, which requires all government agencies na magsuksok sa natural fiber, fabric na at least 5%. So kita, more than 5% compliance. Grabe, more than 5%. More than 5% compliance. So, as I've said, this is more than compliance because para sa akin, ang atong di advocacy is circularity and sustainability. So, ang importante din nga, kita gawbra, kita gasuksok, balik pa sa lupa, then, liwat, and then, year in, year out, pwede kita ka-produce kay kita man na naglibot-libot lang. So meaning to say, wala na kita wow, namin tinaga, tinatamag sa ligsiban, sa guwa para nga makabayo. And this is a very natural na classic produkto, so eco-friendly. So that's on top of it, nga among ginang should I say pinakataas naton nga kun ang balon ko handom ko dumot nga ginalabot sa project nga ni on top of compliances. So but sa ligon Dok, ang going back to your point, anyong ang layi, of course, we have to comply, pero mas may madalong na rason kung akin ang lalo natong nasakdagon, ang iyang panuntunan. Pero gusto ko doon kantuan ng sa punto nga ginahatag na to ang mga hilo dito sa mga weavers sa Baraklayan. I was able, I chance na pa sa dito nga lugar, and I saw how happy they were. May abuni nga classes ang inisyatibo nga ginhatag dito sa ila. And for the record, mga kabiyanan, especially sa mga nagpapabati sa atin Subo, ang ina nga classes ang inisyatibo, kung di ko magsala, covered na siya sa isang CEST na program before, naging implementar sa aton nga university as you as the project lead or the program lead. Pwede mo kami Dok mahatagan sa detalye pag-itsina para sa information sa aton yung mga tagpalamati. Siguro before ako mag-proceed dito, balikan ko lang ang concept sang circularity, kanami gini nga mga naginubra nato nga intervention naton. Wala naman naton ang pinakadako nga contributor sa microplastics nga pollutants sa bilog ng kalibutan naghalin sa textile nga industry. So, not significant ang ato nga intervention, but at least nagbuhin-buhin taton kay hindi tagagamit sang synthetic. Kaya microplastic halin sa synthetics nga mga ginasuksok ta polyesters. So kung magdunot ra, Diyos ko, hara sa lupa, hara sa tubig, hara sa langit, hangin, eventually hara na sa jeans ta. That changed everything. Now, go back to what you have mentioned. Ang CEST, kinatawag na siya Community Empowerment to Science and Technology. Kung ako mag-define sa project na ito now, in all the series of GIAs na ginatag sa atin nga opportunities sa Department of Science and Technology Region 6. I-acknowledge ko lang ang regional director natin with Director Rowin Hilonga. Kung wala ni siya, ambot lang kung ano naglangatan. Please shout out si Doc Rowin. Doc Rowin, nagpapatikan. Of course, the President of ISAT, Alice Muyong, tas kay Sir Gabs, naging bakalma natin, embrace natin. Of course, Iloilo Science and Technology Community, kaya kung waay ang community, pag hindi sila mapilitan tungkol sa advocacy yata, hindi man yung magmangin abonisto yata. So we are making narratives because we embrace the very advocacy of the program. We believe on it. And should I say, ginpilit na patihon, joke. But nonetheless, gusto ko lang i-emphasize nga
Kung RIPIC lang per se, establishment of the equipment, of the procedure, kay optimization na to, Abe, will not run everything. With the complementation of the local initiatives, which is the regional initiative, nga ginpatihan man sa DOSTC, sa hapon nga, the way I look at it, how to sustain, kita budget to implement the community empowerment through science and technology. Dito ko ginkumpleto ang ginatawag nga value chain. Halin sa kaya balan, pag-optimize sa to, pagkatag sa to sa DOST PTRI, pag-run sa to, ang sulog pa mangkot ko, di na ko makuha supply. Pagkatapos supply to produce ng hilo, ano ko ni hilo sa lihon ko? I mean, how to convert this into fabric. Why man mo bakal tao kaya, nananara? Therefore, nagpaminsara ko, dapat may weaver ni. Sus Marisantissima. Ang weaver naton, mahilig, rato weavers naman yan. Ang problema naton, uyo na tanda silk, ang polyester, kaya mamag-an. Basta mo na nanda sa una. Obviously, mo gitrahalig ka una, hasta subong. So, once I introduce, sa aton nga hilo, medyo may natawag na refusal kaya di mas rusap no na natural mo hindi siya slick, di ba? So ang inimo ko ang ginimo ko ginlibang ko tanda tawag ko tanda ting mga provisions patindugan ta ti weaving center trainingon ta tanda empower tanda ti sungod ka to utang nga kabarasdan, joke. Do, yata daro hindi ka natin. So, nagkuhan lang, embrace tanda, but now they are terribly happy. Imagine mo, isa ka weaver, bala, halin sa duha ka weaver, hasta subong 30 na sila kabilog. Yes, no? Na nag-drive, amo na, kauna, ma-weave tanda, why matiga bakal? Kaya nga, technically, why na market ang polyester? Kapin pa kung international. Karon, kay tungod kay may natural kita, isa ka weaver, 5 ang ma-weave na. Imagine, 180 times 5 pesos per meter. That would cost more than a minimum wage sa isa ka weaver nga ara lang da sa ilang lugar. So with that word of mouth, rakto ron gusto mag-weave. So nag-try from 2 to 30 plus weavers, including by mga bata na nag-intra, na usually dyeing na niya. That's why ang ato nga advokasya nag-revive sa hand-weaving nga kultura sa Miagao. Labi na gid sa Baraklayan nga wala dito sila. So speaking of Miagao, ang ini nga classes ang initiative doc ng sa program, ginapartisipahan sang DOST, ISATU, kag LGU, no? Perhaps that's the reason why nga sa mga wala pa nakabalo, no? Sir Jeff, kung wala ka pa nakabalo, nagdaog ini siya, no? Sa bilang awardee. Regional or national to siya? National, no? As the best CES na implementation. In the whole Philippines, imagine that, no? That actually speaks a lot about the kind of work na ginhatag sa mga tao nga involved. Now, may mga pamangkot kita na in a while, no? So, I think we're just going to pause for a short break. Pero sa pagbalik natin, we're going to continue the discussion about sang RIPIC ta. Kagang mga tao man nahatagan sini, kagang real talk, no? Pag-abot sa RIPIC, di na direksyon ng kantuan natin. Kaya kung may eksemplo pa karon, sumpunan ta sang tupiko about the kind of research that we are doing, no? Especially pag-abot sa konsepto sang tech transfer kag commercialization. Mga bag-o nga tinaga ni sa subong, pero amuni kung tsakto ang pagpamati ko sa mga leksyon ni Doc Ambot sa una, amuni yung at least nagakumpleto sa ecosystem sa aton nga research, no? Nga sa una, hindi lang siya dapat end up sa mga cabinet naton or sa mga shelves sa aton yung mga library, kundi ma-transform siya into either a tech transfer, an extension, or commercialized na klase sang technology or sang research, no? So, pagkabalikan natin, may mga konsepto in just a short while. Again, Philippine Standard Time, it's 25 minutes after 3 in the afternoon. This is still your Real Talk. Nakabakal ka na pala sa imo PE uniform?
Kung wala pa, magkanto na sa ESAQ Integrated Income Resource Generation Program Store na hanggang sa kilid sa ESAQ sa Dalan Burgos, La Paz. Sa IIRGP Store, mahimo man ka makamakal sa tela para sa ESAQ uniform, delays, university t-shirt, kag mga souvenir items sa presyo na barato. So ano ba ginahulad mo? Bakal na! Attention, ESAC University graduating students. The ESAC University Registrar is still accepting application for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. Nabudlayan ka bala magita sa venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagpaparenta sa venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkanto lang sa office sa Industry Linkages Development Office for Reservation na nahamtang sa second floor sa Student Services Building kag pangitaanan si Mr. Francis Prince S. Burkula, ang project manager sa Rental Services o si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190 local 292. Real Talk. Philippine Standard Time, it's 28 minutes after 3. Sa gihapon nagabalik ang atong programa every Wednesday. This is Hello, Is It You? Real Talk. Inaupdahan kita sa gihapon sa aton niyang Vice President for Research and Extension, si Dr. Carmelo V. Ambot. Now, before we proceed to Dr. Ambot, again, we would like to invite everybody, especially mga katsunin sa aton radio dialer sa sumungyang hapon, or nagapamati sa aton, nagalantaw sa atong mga social media pages. Magpadala lang sa inyong mga questions or even ang inyong mga gustong panamyaw, no? Speaking sa panamyaw, Doc, I'd like to take this time na mag-greet man sa mga upod naton dito sa ESAT University, sa mga respective units naton dira or offices nga naga-tune in, nagalantaw sa aton via Facebook. Good afternoon, kag welcome to Hello, Is It You? Real Talk. Balikan tang storya ta mga kabiyanan, no, regarding sa RIPIC. Doc, ang next nato nga pamangkot pag-abot niya sa RIPIC. Real Talk, ano ba lang direksyon sinidayon? Yeah, duha. Sige yun ta ang hand-weaving naton. We are contemplating on power limit. Don't ask more questions. Contemplate lang ko. Makuha ka sa ping. Okay. Pero Doc, balikan na to. Nakastoryahan na kita liga because admittedly may mga upod kita, no, sa especially by the way sa mga kapdanan natin sa Regional Information Officers ng organization mayong hapon. May mga upod kita dira nga nakapamangkot sa akon regarding sa availability sang aton fiber, sang tela, no? May ara ba, Doc? Or ano sini kaya ta ba mag-supply sini fiber? Or ano sini ang procedure just in case? Okay, kung gamay lang, ara dayon. Pero gina-prefer na mo na order lang no, ahead. So may lead time lang kita kay 32 lang kabilog aton weaver. So kung nagtawon mo 5 times 3 mga mulang na ang mas kaya 150 meters per day. So tatlo taga isa ka weaver, taga isa ka tao na mo pasusukan niya kay ikaw 3.5 meters. Oh yeah, 3.5. So 1:1. So butong mo taga daw 30 lang ka tao pwede na mo. Kay isa ka muna. So doon mo na siyang projection. So kung dako siya nga opisina, kag dako siya nga klase sang demand, dapat mahantagin sila sang lead time. Pero hindi lang kita ginaobrahan nila, no? So lead time, Doc, mga more or less sa calculation mo with all the demand sabi sa no? Kaya I assume, no?
paagi man sa pagbanalawsan natin dito sa mga weavers sa Banaklayan nga in fact subong daw sila na lang ganin daw nagakuan sa Dimagbot, no? Kaya daw tamo, nakadamo. Daos lang akong inuwi. Oo. Imagine mo ka namin isang mo sinang istoryanay, no? Sa una daw, gakuan ka sang nagakuan ka, nagapangita ka sa pamaaging may mga kliyente nga ka-interest. Subong daw, ikaw na ang nag-aambal nga, okay, hinihinay lang ka daw, hinina ang kalaban. That's why nga even sa Napod National High School, Memorial High School, dira sa May Baraklayan, yung matama natin sa handong para pati yung estudyante sa free time nila can do it. Si Ila Demanda, nag-request sila so we provided them. But nonetheless, amo lang itong mathematics na 30 person per day ang makaya natin pabayuan. Okay, basta lead time lang ihatag nyo, no? Gusto nyo makita ini. May display kita actually dito sa university, no? Kung magkanto ka mo sa may research hub naton sa babaw, sa 4th floor, no? Before sa office ni sa aton nga Vice President. May ara dira sa gina-display, no? Nga mga variants ba na? Or samples naton sa mga gusto kang interesado. Pero kung gusto niyo, pwede makapanawag sa aton via our landline 320-7190. Pangitaan niyo lang ang Office of the Vice President for Research and Extension para sa mga inquiries natin. Kag sino bang in charge na to, Doc? Si Misha. Si Mami Sha, no? Shout out kay Mami Sha. Sa mga gusto inquire regarding sa availability sa ating mga tela. Now, I'd like to take this opportunity, no? Kasi daw I think it's very tamang kapopular sa subong mo ning konsepto, lalo na sa mga nag-engage into research. Ang mga konsepto sang tech transfer, knowledge transfer, commercialization. So, we are so privileged because ari si Doc Abot na isa sa mga nagapangunagid na eksperto pag-abot sa amo sila. So, Doc, can you please expound some more and give examples ang tinatawag natin yung mga tech transfer sa mga commercialization sa tech? Sige. Pero antes sila balikan ko rin si Ray Pick, may lagyan. Sige, Doc. Go ahead. Uniform natin actually sa government doesn't necessarily require na 100% kikita nga natural fiber. No. It could be 5% of that. So, probably accent of that coming from us would suffice the requirement of the law. At pwede mo siya galit, no? Not necessarily the whole... okay. Pwede man kwilyo lang or dili sa may pack mo or sa bulsa mo lang. Yeah, correct. Anyway, thank you for that. So, going to the question ni Sir Hines. Actually, ang ginatawag na tech transfer, or we call it in general the commercialization pathway of research, is actually not a new thing, no? Sa iba nga pong dugay-dugay na ni siya Sir Hines, no? That's why sa akon lang tao diri, kung if you could still recall sa mga 10 years ago nga ginwakal ko, siguro ayawan pa ta ni Sir Hines, mga pulo pa ni katuig siguro ba No 20 dito. para nga ma-realisar nato niyang konsepto. But nonetheless, we are so privileged probably and happy nga diri sa ISAT naga-istorya nakita sa mga tinaga na ina, alien for that matter. Yes. Pero mas ginasigi-sigi ko. So I started the thing when to introduce the thing mga 10 years ago. So una-una vocabulary lang, makalwakal ko lang. Then na-notice ko when I speak that mga terminologies, mga concept, tulog kong kang audience, daw blanco get, tapos ako throw sang joke, ako magkakadlaw sa gulingon ko. So matyaga ko daw ako ang joke. So ginimo ko, gin-capacitate ang mga tao, pero slowly but surely, at least may mga ara na ako nga disipulo sa university. So, ano ini siya? Actually, ang context ini is total packaging sa ginatawag natin nga R&D natin. Kay ang ginatawag nga R&D, the classic way we look at it is mangkot kita, tapos ang pamangkot niya na may assumption ka, tapos ang assumption mo, itry mo, accept mo na, or ihaboy mo, and then after that, siling mo, i-report mo ang ginubra mo, then through publication, presentation, and then abi mo, done deal na kita. Kaya ang atong definition is usually contribution to the pool of knowledge. Not bad, pero may other pagalit ni siya nga value and that, no? I-protection na galit siya, pwede, no? Through the context of intellectual property rights. So once protected, pwede mo pag siya explore. Halimbawa, pwede mo siya nga i-share sa aton yung mga pumuluyo through deployment of technology, through extension nato. That's why may natawag kita nga research-based extension approaches. Then
during deployment, pwede mo siya ma-improve ang technology. Then balik sa laboratory, pagkatapos, address, tapos talon mo to sa commercial aspect, medyo baton-baton na. But guys, there is no such thing as perfect technology. So sa iba niya pungsod, maski ano pa na tsuraya, basta bago, haboy dayon, guba, gani, liwat lang. So mas bakal ng tao sina, pagka balik si imo, guba, improve lang. So kay ang technology, like any wave, kasatak ba lang na paglabot sa babaw, ganaog man lang ng crest sa aton waves, no? So, sang taga gusto, sang tao, baligya lang. Then improve lang siya, innovate naman, nasa lang magliwat-liwat. That's a cycle. Now, ang point is, ano na siyang baligya? That's the tech transfer. So, makreate kita sa isa ka-movement, ka-training, a scaffold for that matter, to contextualize, institutionalize the creation of startup. That's why may TBI kita. Yes. May Technology Business Innovator, and we are Quadra TBI. So, guys, isa sang first nga mga TBI nga in-grant sa DOST shared, no? Or Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology. Dili sa bilog na kalibutan. Bilog na Pilipinas, 20 lang ni kita. So, first 20 kita sa bilog na Pilipinas. Ang TBI na doon. Ang TBI nga na. So, it took us 2 years to pass the scrutiny of the council. Kaya hindi ko kami kabalo kung ano ginasudlan naman. Kaya ang natunan ko sa ako niya kurso sa USEID, do medyo may refinement lang dapat himuon ko to para pasa sa konsepto naman sa DOST Philippines. So anyway, nag-fine-tuning, and then God so good, nakasulod kita sa 20. So kita ang mga pioneer. Kita ang mga pioneer. And then eventually kita nag-host ng regional consortium for all startups. That is the one. So meaning to say, ang trust and confidence ng DOST ari diri sa ISAT University. So anong butang ba doon sina? Dapat kita mapakilala ng aton mga R&D kompleto until nga mag-king startup. Yes. So anong startup, ladies and gentlemen? Simple lang nimo. These are lovers of problems. So research is problem, di ba? So you look at the problems, the classic problems, be in love with the problems, then play with the solutions. Then once the solution is there, kung hindi siya mag-work, pivot. That's the way it is. Pivot until sa time na the solution for that classic problem has an acceptance. People will buy it. So pag okay na, may value ka na i-develop sa iyong mga solution, pag gusto sa mga tao, their traction comes in your startup. So traction means, define naman ang the best traction as unicorn. Unicorn means 1 billion US capitalization. Imagine that. Maski isa lang kabilog, dili sa ISAT, yung 1 billion, and then 1% of that stake is for ISAT University. Imagine that one, kung anong mahatag yan nga good sa aton, aside from reputation. Yes. So hindi na takinanglan siguro mga ayok paparta for the building nga kay may ara nakita unicorn. So that's why nga we look at TBI as a service. Wala naton pagsukta ng mga tao nga kay ginatagaan kita funding sa DOST, suportahan kita sa ISAT to sustain it. Ang ginanglan na lang namon mga estudyante, mga tao sa aton palibot sa komunidad. Come, actually fourth naton cohort, subong nga cohort open pa. If you are going to look at the announcement namon, we're still asking for people to join the fourth cohort this year para nga maging mas masulod sa incubation project bootcamp nato. Paklaro ito, Doc, ano bang cohort na namin natin pag-abot sa TBI? Batch, okay. So ini sila mga combo ni siya sa mga estudyante nga may mga ara nga idea nga daw gusto buligan sa aton yung TBI, no, i-incubate sa aton TBI. Ang so far, Doc, sa aton ng mga data, mga pila na kabilog ang batch naton, fourth na, pero mga pila kabilog na sila nga mga grupo kung na nakapasulod na natin sa cohort. Usually sa isang cohort mga dala din magbubo 20. Akadamo gali, no? Isa magbubo 20. Pero ang apply sina mga 50. So kinapar lang na paper. Kaya may selection process man. Ang isa to, Doc, ng mga nalamian ko part na sa nakita ko man no na-report mo natin sa aton yung Public Information Office ining pitching, no? Do ka-interesante nga klase sa konsepto kung paano natin makita kag para sa mga potential eventually nga magasuporta paano nila baktulon, no, ang inayang idea. So ano ni siya, Doc, may is this something ang gina-train man natin sa kabataan
Or paano sila umpisa sa amo niyang klase sang kwan? Part niya sa sang cohort ng mga activities or Yeah, actually, parte na sang content, sang training sa okay. So there are several pitches. No? Amo na sa mga concept pitch mo, then eventually yung business pitch mo. Then actually sunod sina mga events, mga capital pitch mo. Amo na siya. So depende sa level sang maturity sang imo nga idea, no? Or the solution for a particular problem. So you can see the value of the solution in the pitch. So, ang ginapakita naman pero usually the value proposition. The value proposition. Ini bala open sa mga interesado nga may ara idea or this is exclusive only for those who are in initiative? Kaya kanami ka pa mga balan mga handom namon dire simple lang isa lang ito dapat inclusive na siya. Inabalang gusto ko Sir Hines makita sa pila kadlaw nga ang tanan niya cohort ko taga cohort kay hindi lang kami diri ga obras ni bilog ni region. Sorry. Go ahead sir. Ginaubo pa balan si Kwan. Ginbuto mo lang si na Sir Paul. Actually handom gid namon no. Sumpunan ko may dumot pa na no. Nga tanan tani nga sektor sang sosyedad naton mag-intra. Gusto ko gin spell out how I wish nga may PWD, persons deprived with liberty pagket. Ambot kung paano kung istoryahan si Warden, mga OFW naton nga medyo gadwa-dwa na magbalik, single mom, single dad, out of school youth. That's why we have the iHubs. Kay gusto naman tagaan sila libre kape, pamamahaw storya para makaform kita founders group of people who want to work to solve for a particular problem. We need a place, we need a forum para matipon is tanan. So taga province Subong may ginatawag ka provincial iHubs. Ina-host na Subong sa PSTO. So ang LGU nagahatag naman sa suporta nila niya Doc sa paano? Ipamangkot ako ni Governor sa Aklan. Doc, ano niyang iHub nga ni para diri lang ni sa plaza naman sa Kalibo. Sige ko go look forward. Ako nga kung taga barangay may ginatawag nga basketball court namit ani taga barangay may iHub. Maraming idea. Aside from, we love sports, but we should love also solving problems that would generate income also to the people. Kaya ang problema naton dire hindi lang ko ng physical mo, mga masolve sa physical naton yung mga intervention, mga basketball naton ni mga wala malain dire. Pero kung may araman ta nga mga inisyatibo para nga maka-create kita sa mga business opportunities from the ideas of these people. Wala ta kabalo mo masyaga pa mati si diri Subong mangin isa ka will be one of the unicorn no or mambal ka mo sa akin unicorn sample sang unicorn amo ni ang Grab. Okay. The biggest transport business without a vehicle no. Is a unicorn. So kung base nga ba din sa mga interesado. Who knows? How I wish to share that narratives 5 years from now before I retire. Layo pa na, Doc, ha? And ang oras sa mga kabiyana, it's Philippine Standard Time, 44 minutes after 3 in the afternoon. Pagabalikan na si Doc Abot, kay next segment na ito, will be a continuation of this one, discussion ta. Real talk, di na ang estado, ano ng estado sa atong TBI diri sa Bilog Region. Kag ang padayon nga pag-search naton sa kung sino ang maging unicorn niya sa sininga istoryahanay. And of course, please don't forget ang atong rapid fire later. 10 questions for Dr. Abot nga iya pag-asapton before we close ang aton niyang programa. Sa liwat, magabalik ang Hello Is At You, Real Talk, dili lamang sa DYLL Radyo Pilipinas. Attention, ISAT University graduating students. The ISAT University Registrar is still accepting application for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31.
at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. Nabudlayan ka bala magita sa venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagpaparenta sa venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iba pa. Magkanto lang sa office sa Industry Linkages Development Office for Reservation. Nanahapang sa second floor sa Student Services Building, pagpuntaan si Mr. Francis Prince S. Burkula, ang project manager sa Rental Services o si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190 local 292. Nakabakal ka na pala sa imo PE uniform? Kung wala pa, magkanto na sa ISAQ Integrated Income Resource Generation Program Store na hanggang sa kilid sa ISAQ sa Dalang Burgos, La Paz. Sa IIRGP Store, manimuwan ka po makabakal sa tela para sa ISAQ uniform, party lace, university t-shirt, at mga souvenir items sa presyo na barato. So, ano pa ginagawa mo? Bakal na! Philippine Standard Time, it's 48 minutes after 3. Nagabalik sa gyapon ang inyong partner. It's me, Heinz. Ginaupdan sa ang aton University President, si Dr. Gabriel M. Salisli Jr. And of course, sa subo ang aton guest, ang aton resource person, may liwan, kundi ang aton man, VP for Research and Extension, Dr. Carmelo V. Ambot. Ang aton yung pagpadayon sa istorya, where are we now in terms ng ating TBI, Doc Ambot, sa bilog na region, Region 6? Probably ang hambalo natin siguro, no? As a TBI of the whole region, in the country, ang placement natin. Guys, we are the best in the whole Republic of the Philippines. Wow, that's... So, we are being, look forward, kita nila nga magkanto diri sa aton, magsagag pinamangkuto na ginano kita dire. So, pamangkuton mo ako, anong sekreto? Wala hambog di sa Region 6. Okay. Iristorya na kita. And then we embrace. I love the enabling environment. Isa-isa ko, damo-damo kita. Sige. Pero, agency lang. Sige. Philippine Chamber of Commerce and Industry, Iloilo Business Cloud, ILED, Iloilo City Government, DTI, DOST, DepDep, all state universities and colleges, including private universities, CPU is there, is here, UP, the whole region is holding hand in hand. We are facing the challenges squarely and then lightly. Kinaglaw na kami kundi kami kabalo. Pero willing to learn and willing to embrace each other sa mga challenge. Ang muna siguro yung sikreto, Dok. Kung ako maglantaw, because nagahog po nga na, multi-sectoral lang yung hambal natin, halin sa LGU, asa sa mga national government agencies, private HEIs, SUCs, hanggang mga... Provincial government. Imagine, the provincial government now has the startup ordinance and then nag-assign sila 5 million pesos to support this one. That's very commendable. Actually, banggit tayo, kahit kung ginalantaw natin ng sustainability, dapat may policy, man siya yung counterpart. So, it's a good thing, kung may aral ng ordinance. Yeah, hindi mo pa perdi si Mayor Treñas. Sila ko sa iya, Mayor, medyo tangata siguro ni kwartang component, sila nga butangan tagit-dok. Amo na kita diri ka-open. Tapos si Sir Rowan niya, paghambal ko yung umuha niya, siya awa ko na sa likod dudok. So, amo niyang bago pero yung DOST ang director gid, maluk siya mag-direct, wala mo ano brown niya. Is one of the best directors of DOST, I suppose, no? So, why masakon nga ginako naton siya, ginalibak naton siya. Pero without him, hindi siguro amo niyang ang may sa aton nga research and development and tech transfer na initiative sa region. Daw siya gid niya sa RDIC na to, sa Regional Development Council, siya gid gatutok, no? So, meaning to say, right people, right time, right perspectives. Nagdililipon.
Thank you so much for that. Pop. Before that, i-announce ko lang nga from nowhere, Iloilo become top 5 in the Philippines when we speak of the innovation hub according to Startup Blink in 2025. From nowhere to number 5, we are 744th in the whole world. So, Wow. ladies and gentlemen, malayo pa sa kalibutan. Kaya nga, iwakal ko gid niya sa opening naton to, nasiling ko ang ginawakal naton nga academic excellence quad. Why na uso subong academic excellence. Ang isip pa yung subong yan, the best universities are counted to the number of startups na develop nila. So, di na, Massachusetts Institute, Stanford, Harvard. Ang ginaisip nila, startups, how many startups? So, kita dapat ang muna pag-isip natin. Okay. Muna pag-isip natin. On top of the usual, conventional appreciation sa isa ka university as academic excellence results sa mga board natin. Not bad, pero that's not how we measure subong sa ginatawag quality in excellence. Alright, speaking of books on board, we would like to congratulate the new ISAT University architects, because sa nagawa na resulta from the PRC. We were able to have some mga first-time takers natin. I think the mga 95 something. Sorry for the miss ang atong data. But siya actually nakapost sa atong public information Facebook page sa ISAT University. So again, congratulations from all of us here at ISAT University sa mga bago natin yung mga architects. Sa mga wala pang impalad, it's not actually it's simply trying to say, sadasong ka naman. The mga mo nagawang 60. Philippine Standard Time, 52 minutes after 3. Ang inyong session, i-reserve natin para sa atin yung rapid fire sa senior segment. Bala nyo naman, basta mag-guest niya sa atin yung programa, may rapid fire ganyan basta si Doc Ambot ang atin nga guest, ay may kuhan gina, may the person is very interesting, may ara gina sa mga mahatag sa inyo inputs nga kung sa mga technology pa taman ka disruptive. Okay, let's start off kay pagtapos may ara kami ipakita sa inyo nga produkto nga amo niyang aton produkto sa right pick nga at least makita nila Luwas sa inasuksok ko. luwas sa ginasuksok sa ating Vice President. Okay, Doc. For our rapid fire questions, here we go. Coffee or tea while doing research deadlines? Coffee, obviously. Isa ka tinagaman nag-describe sa imo research life. Opportunities. Kung may theme song ang research, ano? My God, I did it my way. Quantitative or qualitative? Wala explanation. Pwede ba? Wala mo gani-expectar na lugar na nakakuha ka sa idea sa research. Galuto. Bag! Late night na brainstorming o Isa sa CR. late night brainstorming or early morning na clarity? Early morning when I'm taking my coffee with peace. Oh. That should have been at least 1 hour of no talking with my coffee. Isa ka research myth, na gusto mo nga i-bust o kung na strike out. Academic. Okay. I'm getting where you are. Kung hindi ikaw sa research, ano nga career ang gusto mo tistingan for a day? I don't want career, but I want a very simple life. I don't want to work. Ano ang nag-excite sa kay Doc Ambot? Unicorn. Balik sa gyapon, I-finish mo, tapusin mo sentence, Doc, Great research always starts with Loving a problem. loving a problem. Mga kabyanan, palapakan pa sila ang atong yung nagbibisita sa mga hapon. Dr. Carmelo V. Ambot, the Vice President of Research and Extension RIA sa the Iloilo Science and Technology University. Let's show them, Doc, ang isa ka ginahambal natin. Actually, daw, sikreto lang nila yung patawag na naman si Ma'am Bing. Request naman si Ma'am Bing, ng atong DSM, nga gindala ni Doc Ambot. Actually, para ini sa tanan. Pero inugatagin ni sa mga hapon. Sige, Doc, can you please do the pleasure of showing it to everybody? Actually, gusto ko siya maapoy. Mambing di. Okay. Pwede ba invite si SM? Pwede ay ha? Masiki ka na SM na? O pwede si Mambing makalantaw sa dala lang sa kuhan? Asing na siya. Grabe, may import kami din. May import kayo. May import lang po, ma'am. Sorry. Okay, man.
From ISAT University, thank you very much for having us here. Of course, sir. Okay, Tapel. Okay. Salamat sa special participation ng ating So this is the shawl coming from the natural fiber of ISAT University, right feet. So ginatawag niyo naman yung brand naman niya, Hilo or Habol Iloilo. What makes this different to Hablo? Habol Iloilo is a natural fiber. So pwede natin ma-offer. Hilo. Hilo. Habol. Habol, Iloilo. Hilo, Habol, Iloilo. Ipakita kami yan. H-I-L-O. Hilo. Yeah. Wow, fantastic, sir. Thank you very much, Ethan. And the way we do this color, we do here. Yes, sir. May donning ceremony. Ay, doon niya. Ito ni SM sa Radyo Pilipinas. Nagbuga ng gwapa ni Ma'am Bing. Wow. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Ma'am Bing. Sir Gab, kay Sir Ambot. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Of course, kay Sir Hines, thank you very much. Hilo. Habol, Iloilo. Yeah. For your orders. Yo, muna na. Thank you, Ma'am Bing. Okay, Philippine Standard Time, mga kabiyanan, 57 minutes after 3 in the afternoon. Nagpapasalamat kita sa pag-ubunti niyo for the last nearly an hour sa ating nga programa Hello, Is It You? Real Talk. Naging pasalamatan naman, syempre pa, ang ating special na bisita, ang ating Vice President of Research and Extension, the very interesting, and of course, the gamitin mo tayo nag-originator, pero innovator na lang gamitin ko, no? Dr. Carmelo Viambot. Sir, thank you so much. Any parting shots, sir, parting words for everybody? Padayon lang kita. Whatever that be, padayon lang. Wala lang siya untat-untat. Sige. Thank you so much. Saliwag mga abyan sa mga nagtutok sa atin sa Radio Dial 585 DYLR Radyo Pilipinas Iloilo, and of course at the same time sa mga social media pages ng Radyo Pilipinas and ISAT University Facebook page, Public Information Office. Madamo ginyo salamat. Shoutout sa inyong matanan. Watch out for more interesting episodes diri sa Hello, Is It You? Right here on DYLL 585 Radyo Pilipinas Iloilo. Good afternoon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.